Ang iyong mapapanood na video ay isang taped as live ng maiden coverage ng Kapehan with Kayaru, the Candidates for a Series sponsored by the Rotary Club of Batanes Yaru o RCBY. Dahil sa 31 ang nag-file ng kanilang kandidatura para sa Sangguniang Bayan ng Basco, pinagpasyahan ng RCBY na gawing 3 batches ang Kapehan para sa mga SB ng Basco. Sinika po naming maimbitahan ang lahat ng SB candidates na kabilang sa batch 1, ngunit isa lamang ang tumanggap sa hamon para sa isang makabuluhang talakayan. Gayunpaman, napagpasyahan ng RCBY na ituloy pa rin ang talakayan at ang pagpapalabas nito sa publiko for the sake of fairness. Naimbitahan po namin ang mga sumusunod para sa batch 1 ng Kapehan with Kayaru: Miss Queenie Antonio, Mr. Jose Ojing Astudillo, Mr. Felix Castillo, Honorable Carla Cordel, Mr. Aymon Daroca, Honorable Warren David Reful, Miss Eulalia Gordo, Mr. Adriano Merina, Mr. Alejandro Patricio, Honorable Franklin Anki Redondo, at Miss Teresita Binolay. We are reminded of the strength that lies in unity. We come from different backgrounds, professions, beliefs, and political affiliations, but we stand together in our commitment to serve you and our community. Bless us with the wisdom to work harmoniously and the empathy to understand one another. Teach us the value of collaboration and partnership. We believe that by working together, we can achieve so much more than we ever could alone. Bless our collaborations, and may we leverage the power of unity to tackle our community's most pressing challenges. We thank you for the opportunities you have bestowed upon us, the lives you have touched through our services, and the lessons we have learned along the way. Help us never lose sight of the blessings that surround us, and may our gratitude fuel our passion for service. In Jesus' name, Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. First of all, we would like to thank to those who dumating sa invitasyon ng Batanes Yaru dito sa Kapehan with Kayaru, featuring the SB candidates for Basco, for the town of Basco. First of all, before we start, let me introduce to you the Rotarians who are here. First, our charter president, the active and generous Albert Radi. Also with us, the active and the most generous President-elect, Engineer Manny Obidosa Jr. Our President nominee, Brad Narag. Alam kayo. Our club treasurer, the General Manager of Batanento, Victoria Imata. Our Assistant Treasurer, Rotarian Janet Kalagi. Our Admin Chair, ang pinakamayaman na Rotarian, may-ari ng Barco, si Brad Joseph, Branch Manager of Blacktown, Rotarian Brian Cardona. Sigurado po, nandito. The Rotarats, thank you. Yours was not generous. Thank you very much. Just mamaya sa dinatawag. Magandang hapon po sa ating lahat.
Kasama ko po ngayon, ngayong hapon, dito sa kapihan session, ang aming secretary, Rotaract Secretary, Sister Angeline Pablevo, and also Sir Chantel, and kasama din namin si Brother Romy Paliata. And we're truly Secretary President for Rotaract. Gusto ko po i-acknowledge ang isa sa mga nakapunta at nagbigay oras para samahan tayo sa pagtitipon na ito. Ang host ng pagtitipon nito ngayong hapon dahil pinahiram niya sa atin ang call na ito ngayon at sa bukas, si Madam Dr. Richie Rivera. Madam Annie! First, kasama din po natin dito ang sanidad ng Bascon. Sir Darren, Sir Leon. Okay. Basahin ko lang po yung mechanics para dun sa magtatanong po na naimbitahan din po ngayong hapon ay maging guided din po tayo kung ano po yung pwede natin itanong. Okay? So, mechanics for the Kapehan with Kayaru, the local candidates forum series. So, number 1, the Kapehan with Kayaru, the local candidates forum series, featuring the Sangguniang Bayan candidates of Basco, will be conducted by 3 batches. Today is the maiden, Kapehan featuring the first batch. Every forum will be taped as live and will be shared on a social media platform for the benefit of the general public. To ensure fairness, the sharing in social media will be done only after the conduct of the third forum. Number 3, as much as practicable, the candidates are encouraged to speak in Filipino and or Ivatan for the benefit of the general public. There will be no self-introduction from the candidates. Instead, the host or the MC will be the one to give a brief introduction on each candidate. This is to avoid premature campaigning. Number 5, direct or indirect campaigning for or against any candidate or party shall not be allowed until the start of the campaign period. Number 6, each question will be asked by the host moderator and shall be answered in 1 minute, after which a bell will be rung to signify that the allotted time to answer has lapsed. Next, the host moderator is permitted to ask additional questions or seek clarification from a candidate, but only in relation to the immediate answer given. Next, for fairness, drawing of lots will be done at the registration desk, pero wala po tayong rolas kasi nag-iisa lang po si Ma'am. Next is the question shall be divided into 4 segments. Segment 1, candidate specific questions. These are warm-up questions that are unique to an individual candidate. Segment 2, common questions. These are questions that will be answered by all candidates. Segment 3, opinion questions, hypothetical, what if or agree is agree questions. These are also common questions but are hypothetical or basically soliciting the opinion of the candidate on certain issues or topics. Next, during the open forum, any member of the audience may ask a question or follow-up question to any candidate after being recognized by the host or moderator. Next, questions related to an individual's private life or personal affairs will not be permitted. Last, all participants, candidates, and attendees are encouraged to demonstrate respect towards one another throughout the forum proceedings. That's all for the meantime. Thank you. Magandang hapon po sa ating lahat, mga kasama sa Kayaru, sa Rotary Club of Batanes Yero, ang dito, at ating mga Rotaracts natin ng Rotary Club of Batanes Yero,
Pinangunahan ko ng ating President si President ko. At kay Sister, kay Madam Richie, maraming salamat po. At nandito ko rin kayo. Ang host ko natin na kayo sa ating conference hall nila. At napauna sa atin, sa invitasyon natin upang samahan tayo ngayong hapon. At Andites, maraming salamat sa pagtanggap ng challenge ko ng Rotary Club of Batangas sa unang-una na gagawin po namin na programa para po ay makilala po ang mga kandidato ng ating probinsya. Brad Remy, maraming salamat sa pag-facilitate sa pangunguna dito sa gagawin natin candidates forum. Siya po yung natasan, napangunahan at gawing tawag dito para masimulan itong matagal ng pangarap ng sinumang kababayan na magkaroon ng forum o sama-sama na mga kandidato upang makilatis ng taong bayan. Ito ay gagawin natin ngayong hapon. Ang minamahal namin kababayan, mga namin dito, mga kasama namin dito sa hall, ay ginagawa po namin ito ng Rotary Club of Batangas upang hindi lang po natin naririnig sa taong bayan o nakikita sa kung saan dito sa Batangas o nakikita sa social media, ito mga kandidato natin sa ating probinsya. Bagos, itong candidates forum na gagawin natin this afternoon ay para marinig natin, masabi nila sa atin, makilala natin sila, masabi nila kung ano mga credentials sila, ano mga plano nila, ano mga insights nila sa mga present issues natin na hinaharap sa kanya-kanya nating munisipyo. Ang munisipyo ng Basco, munisipyo ng Macau, iba na Ulinan, Sakta, at may mga pagkakaiba-iba din yan sa kanya-kanyang mga localities. So, importante po ito dahil sa mga nakaraang mga panahon na eleksyon ay halos ano yung narinig lang natin sa kandidato sa labas, ganun lang eh. So, importante pong samahan natin sila, ibitahan natin sila. Gawa po tayo ng isang challenge kung saan ay nabuo po itong candidates forum at para malaman natin kung anong mga stand nila, anong mga insights nila sa mga iba-ibang kinakaharap ng ating probinsya o ng ating munisipyo, mga issues na lumalabas na madalas hindi naririnig kung ano yung mga opinion at anong mga nangyari na o nagawa na ng ating mga leaders. Lalo sa mga incumbents natin, mga leaders natin na kaupo at mga uupuan para ito po ay isang batayan po natin kung paano tayo pipili ng next leaders natin o ihahalan pa ba natin sila ulit yung mga nakaupo na. So, hindi na po ako magpahaba-haba pa. At maraming salamat po sa inyong pagpunta rito at samahan po kami dito sa candidates forum. Magandang gabi na po. Thank you. Para sa akin po, malaki ang chance ng mga ipula. Dahil ang mga ipula ngayon is, natawag pa na kami ipula, pero may dugong ibatan. And as an ipula, gusto ko po na kaming ipula ay yayakapin ng mga ibatan. Katulong, katuwang, kabalikan sa anumang programa ng ating pamahalaan. Diyos mo malas ko. Bilang kawani ng gobyerno for 37 years, marami akong nakikita, lalo po sa sektor ng agrikultura at pangingisda,
sa agriculturist and fisheries sector na marami pa tayong dapat kailangan through legislation. So, isa ho dito, ang kapakanan ng ating mga farmers at sa mga fishermen. So, with the help of Madam Freddy, I know na siya yung magiging advisors natin mamaya for the betterment of our farmers and fishermen. So, isa ko dito, yung pagkakaroon sana ng insurance ng ating mga magsasaka at ating mangingisda. Dahil po alam na natin ang sitwasyon ng Batanes, anytime lalo po yung mga mangingisda po natin, pabigla-bigla na po ang ating panahon through climate change. Asal doon sa akin ko pasana ng pagsisiluhan at din sa mag-ESP ang kumapit do environment and sanitation. Alam ko po na during the time of Sir Demi, marami na tayong magagandang ordinances, batas, na nagawa po nila. So ang kulang lang siguro or medyo naging relax lang tayo ngayon is the implementation. And nakikita ko rin po na sa basura may pakinabang. Why? Yung mga nabubulok po, pwede natin i-convert into fertilizer, organic fertilizer. As dyan sa hango, mabigyan tayo ng oportunidad, ito ho ay pag-i-implement po natin na lahat po ng nabubulok through ordinance, lahat po ng mabubulok, sisikapin po natin na i-convert natin into organic fertilizer. Yung mga recyclable, naalala ko pa yung program ni Sir Jenny, 3 R's, reuse, recycle, and reduce. Hindi. Bakit hindi? Kasi lahat tayo may karapatan na tumira kung saan natin gusto. Pero, kailangan siguro i-educate natin ang mga tao or makipag-coordinate tayo sa ibang municipality. Bakit sila nagdadagsa sa Basco? Dahil dito po yung yan ang oportunidad para sa kanilang magandang trabaho. Siguro ho, kung makapag-create tayo ng ibang trabaho sa different municipalities, pangyaton ka, nukayan, nukaduan at trabaho, nukaduan ng munisipyo, I guess, yung mga iba dyan namin hindi na sila pupunta. And bakit din maraming ipula dito, lalo sa mga contractors, o sa construction workers? Dahil po, kulang na rin tayo ng mga manpower in terms of building construction, etc. So sa akin po, hindi. Karapatan natin lahat kung saan natin gustong tumira. Sana magkaroon po ng programa na ano natin ng housing project na naka-angkor pa rin kung ano yung mga Ibatan Way na pagpapatayo natin ng bahay. Na pwede rin siguro, kagaya sinabi ko, pag-itan na siguro partnership natin with private sector. Kung may makakausap tayo na may mga lupa dito, may kaya, magpatayo sila ng low-cost na apartment at mga bahay na kailangan may stricto tayo sa kung anong klase ng building na kanilang ipinatayo na naka-angkor pa rin sa Ibatan Way. So, siguro ho, ito yung para sa atin, magtulungan ng private at saka government sector na magpatayo ng mga housing projects at doon natin i-house ng mga andoon sa liblib at sila na-practice nila. Well, I should say na maraming ipula, karamihan pang ipula yan kasi transient na sila. Sana ho, partnership with private sector to build magandang bahay.
po yan. Experience natin lahat na problema natin is as Redo. So, unang-una po yung sabi po natin, i-revisit natin yung existing ordinance. Kung nakikita po natin na meron pang mga dapat natin i-feel at managawin, ay gagawin po natin kung sakali. Another is, kung mabigyan po tayo ng chance, baka pwede tayo magawa ng resolution or what, na lahat ng mga pulis ang kasidong-kasay na may mag-implement. And also the barangay officials. Eh pwede rin siguro natin gawin, tasan natin ng incentive ng mga taong bayan para ma-encourage sila na mismo manguhuli ng mga aso. Bibigyan natin sila ng mas malaking incentive para ma-implement natin. And of course, ulitin ko po, yung sabi ko, implement natin lahat ng mga aso, i-register, lagyan ng tag, pag nakabulaw, picturean lang, isend sa munisipyo, yung bill, ibibigay na lang natin sa may-ari. Malikita yung ordinansa. Pero sa akin po is sa traffic. Bakit? Matagal ko lang naririnig na yung perennial problems po natin. Bakit hindi natin ma-resolve? Because wala tayong alternative solution. So ang naano ko ngayon, just in case, titingnan po natin ang solusyon ko dyan sa traffic, mag-identify tayo ng common area. Say for example, Ovalde Store. Hanap tayo ng common area, doon sila magpa-park with pay. Kung kailangan partnership with private, pag-aralan po natin kung saan po yung congested ng mga sakayan. So yun po yung gusto ko, hindi naman natin naalisin yan dahil ano na yan, batas, na kailangan lang siguro. Yan po sa traffic. Dahil na malaki pong abala. So pero sa aking palagay, hindi natin masolve yan kung wala tayong maibigay na alternative. Saan sila magpapark? Andyan na yung mga sakayan eh. Hindi mo rin pwede ibalik sa Manila yan. So maghahanap tayo ng solusyon, common area. Para sa akin po, sa problema natin sa tubig sa Basco, sa palagay ko is ikonsulta muna natin ng mga expert. Bakit? Bakit ka magtataas ng rate kung hindi pa natin na-improve o napaganda ng servisyo ng water natin? So ikonsulta natin sa mga expert kung ano ang nararapat. After that, tingnan natin na itaas natin yung rate kung nakikita rin natin na yung servisyo is maganda para sa taong bayan. Kaya nga po, andito tayo kung minsan social services ang role natin, diba? So sa akin po, ikonsulta muna natin sa expert, inulit-ulit ko, then after that, pag-aralan ng committee, kung is there a really need na itataas na natin ng rate ng ating tubig. Bago tayo ikonsulta ng mga tao at gagawa tayo ng ordinance regarding this matter. Sa akin po, kailangan dumaan ito sa masusing konsultasyon sa mga taong bayan. I-presenta natin sa kanila ano yung advantage. Kung hahawakan na ito ng LOA, ano ang advantage? Pero kung maiwan na LGU manage ang ating water system, ito naman ang advantage. At para mapag-aralan ng SB kung ano yung dapat na lang gawin, at sa akin po, taong bayan pa rin. Dapat malaki ang partisipasyon ng taong bayan bago tayo gumawa ng resolution regarding this matter. Sa akin po, maiwan na lang sila sa kabukiran. Since naman po, kung na-implement na ito sa the municipality of Basco, na-disiplina na nakita naman natin na that time is very effective. Kung meron man sigurong bumabalik na yung magpigil, baka isa-isa lang. Para sa akin po, maiwan na lang sila sa bukid. Ipaliwanag natin sa mga tao kung ano ang epekto ng pagbababoy natin sa kabayanan in terms of sanitation at saka occurrence of diseases.
Hindi po. Bakit? Kahit tanim mo yan, lahat po tayo ay mayroon batas na sinusunod. Tinanim mo yan, tinaniman ng lolo't lolo mo pa, noon pa. Pero lahat po tayo ay may batas na dapat natin sundin. Lahat ng Filipino citizens dapat unutanta ang batahan ng gobyerno dyan. Kung batahan ng gobyerno, pwede mong putulin, pero palitan mo lang, magtanim mo ng 500, go. Pero, hindi pwede na putulin mo na lang yan dahil tanim mo. Kailangan po sumunod tayo ang naaayon sa batas. Gusto mo ba? Yes na yes. Bakit? Ang gawain ng gobyerno ay binabayaran ng taong bayan. So karapatan nila na malaman kung ano ang ginagawa natin, ginagawa ba natin ang ating tungkulin, binoto nila tayo, so karapatan nila na malaman na ang kanyang binoto ay ginagawa niya ang kanyang tungkulin bilang lingkod bayan ng ating bayang Pasko. Yes, Mama. Nasa pangatlong yugto na tayo. Maraming salamat ng ating pagtitipon ngayong hapon. Ito po yung open forum. So i-entertain po natin ang katanungan o points of clarification na magmumula po sa ating audience. Good afternoon, Ma'am Tess. Ang aking katanungan ay, kasi narinig ko naman na yung mga gusto ko sanang itanong, pero doon sa mga questions sa ating unang segment ay nasagot mo na. Ang tanong ko sa iyo ngayon ay, are you willing to sacrifice your second term in the name of crafting policy that is for the benefit of Pasko? Yes. Basta sa akin po, willing ako kung ano man po ang kabubuti ng ating bayan. Willing ako na tumulong kung ano man po ang pwede kong maibagay, especially yung sa mga policies, ordinances na pwede natin maitulong for the benefit of our constituents. Ma'am Testo, isa to sa hindi ko rin nakikita ito na parang, hindi ko pa narinig sa mga ibang mamamayan itong concern na to, but I for one, masyado kong concern ito, especially in the municipality of Pasko. So, sa level ninyo, as legislator, ano po ba ang pwede natin magagawa dito sa isang hindi naman siya major concern, but this concerns yung nakakakos ng traffic, at the same time sanitation din. Ito yung concern ng mga nagtitinda ng mga isda sa lahat ng mga kanto sa Pasko, especially sa Contra Costa Road. Kung titingnan natin mabuti, imagine mo yung Contra Costa Road, that is the one of the busiest street, no? Tapos, traffic na nga doon, may nagkakatay doon, may nagbebenta ng isda, tapos yung mga namimili, hindi ka na nga makaano doon, may nagdo-double parking pa, gano'n, tapos pasabayin po na Belaya Aurea, may ako. So, ibig sabihin, hindi lang sa Contra Costa Road, but along those roads na nag-focus kasi sila ng traffic, no? Saka, talagang nakakainis talaga pag nakikita mo sila ng gano'n. Paano natin magagawa ng paraan kasi municipality of Pasko ito. Thank you. Thank you, Ma'am Vicky. Ibalikan ko naman po during the time of Sir Deli. Alam ko po yun na meron na silang ordinances regarding yung mga nagtitinda ng isda, nagkakatay ng baka doon sa tabi-tabi. Because that is also unsanitary. Based doon sa ng mga Agriculture and Fisheries Modernization Act. So, meron na kaming pinag-uusapan ni Madam Freddy na previous days na naiisip po namin na kasi nakita natin hindi effective ang kooperatiba dito in terms of farmers and fishermen's cooperative. Mas effective po yung group of 5, group of 3 na sila na yung mag-manage. So, kung mabigyan tayo ng pagkakataon, i-strengthen po natin yung paggamit natin doon sa farmers fishermen's market. Tapos, gagawa tayo ng ordinansa
na siguro yun ay kailangan through public hearing, taasan natin yung multa, yung mga hindi pa rin yung nagpa-violate. And then at the same time, mag-encourage na tayo ng group of 5, group of 5, na sila nang mag-process ng mga isda na hindi na doon. Halimbawa, bibintin nila ng isda, lilinisin nila, pag marami ang isda, i-imbak nila, ibebenta during lean season. And then, napag-usapan din namin ni Madam Freddy, yung mga pang-sashimi, pang-prito, andyan na yun na yung isang livelihood ng ating mga fishermen.